Yan ay adik na si cellphone. Ginagamit ito para sa kalaman at libangan. Pero paano kung ang pinaadikan cellphone ay maging sanhi ng isang misteryo, isang pangyayari na nagdulot ng matinding takot sa isang pamilya, isang bata na adik sa cellphone, ngayon hindi na niya makilala ang kanyang pamilya. Nanay Trini, kumusta po kayo? Balikan po natin ang iyon. Paano nagsimula ang lahat? Normal na araw lang po yun, Ma'am Jessica. Nagsasampay po ako sa likod ng bahay, tapos bigla po akong may narinig na sigaw. Si Marites po yun, yung ate ni Bong. Pagdating ko po sa sala, nakita ko na lang si Bong nakatumba, nangangatal. Hindi po siya yun, Ma'am Jessica. Ibang boses po ang lumabas sa bibig niya. Napasigaw po ako sa sobrang takot. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi sa isip ko lang, kailangan ko siyang maligtas. Kwento ni Bong na ayon sa kanyang ina ay hindi na makausap. Sinasabing hindi umano ito nakukuha sa anumang gamot. Tila sinaniban siya ng isang masamang espiritu. Pero sa gitna ng pagkaliko ng pamilya, may isang pangalan na pumasok sa kanilang isip na maaaring makatulong sa kanila. Tutukan natin kung ano ang magiging papel ni Ed Kaluag sa kaganapang ito para masagot ang katanungan. May pag-asa pa bang maibabalik ang Bong sa kanyang pamilya ang mga susunod? Malakas ang kalaban natin. Alam natin ito, pati nito. Ang tanggal sa sanib. Maayos na ang iyong pakiramdam. May naaalala ka pa bang nangyari? Wala po akong maalala, Ma'am Jessica. Basta ang alam ko, pagising ko po, nakita ko po si nanay na umiiyak pero nakayakap na po siya sa akin. Salamat po sa lahat ng tumulong, lalo na po kay Sir Ed Kaluwag. Salamat po at naibalik mo sa amin ang anak ko. Nanay, walang anuman, Nanay Training. Ang kwento ni Bong ay isang paalala sa ating lahat na sa bawat teknolohiya may kaakibat na panganib. Hindi lang sa kalusugan kundi sa mga bagay na hindi nakikita.